Patulog ka na lang, okay na. Kaiwas ka na. Diba? So yung pagsasagawa, yun ang kailangan mo ng malaking sabar. Kailangan mo doon ng malaking sabar. Ha? Pangatlo yung pagtitiis, pagsabar sa anumang dumarating sa atin na mga pagsubok. Ha? Paano naman natin ito i-manage yung sabar natin dito? Ha? Kailangan na buo, malakas ang iyong paniniwala sa ano? Sa itinakda ng Allah. Na anumang bagay na nangyari, tinakda yan ng Allah. Huwag mo nang protestahin. Gawan mo na lang ng solusyon kung anong magagawang solusyon. Pag nangyari na. Ha? Huwag ka na magprotesta pag nangyari na. Pero, pagka hindi pa nangyayari, ha? Pwede ka pang makaiwas. Pero pag nangyari na, wala na. Wala na protesta doon. Tanggapin mo na ito ay itinakda ng Allah. Ha? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tinakda ito ng Allah at gagawin ng Allah kung ano ang kanyang gusto. Ha? So yun na. Kahit nasabihin na dahil sa kapalpakan mo nangyari, huwag mo na sabihin na sana hindi ko ginawa yun para hindi nangyari yung ganun. Huwag na, tama na yun. Nangyari na, tapos na. Ha? Tanggapin mo na. Ayun ay itinakda ng Allah. Kaya nangyari. Hindi dahil sa ginawa mo yun. Ha? Kaya nangyari. Hindi. Nangyari yun dahil yun ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung aral natin dito sa ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na dinidevelop natin yung mga bagay-bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Na ito ay pagsasanay, di ba? Sabi natin, ito ay pagsasanay. So kung pinagsanayan mo, di ba? Kung pinagsanayan mo, kinakailangan ito ay magpapatuloy pagkatapos ng Ramadan. Ha? Meron kasi mga nagpa-fasting, inihintay lang nilang matapos yung Ramadan para bumalik sila sa dating gawi. Diba? Hindi. Kinakailangan, habang nagpa-fasting ka, nagsasanay ka, kung ano yung mapagsanayan mo sa Ramadan, kinakailangan ipagpapatuloy mo pagkatapos ng Ramadan. Kasi nga, kaya ka nga nagsanay para ikaw ay magiging mas mahusay na Muslim. Pagkatapos na ng Ramadan, wala na, balik na naman sa dati. Nagsasanay tayo sa pamagitan ng pagdalo sa halimbawa sa Salatul Tarawih, di ba? At saka sa tahajjud, sinasanay tayo na magkaroon ng malakas na determinasyon sa pagsasagawa ng sala. Na hindi tayo mag-iiwan ng kahit isa sa mga wajibatus sala. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagagawa mo yun sa Ramadan, masasanay ka na maging madali para sa iyo yung pagdalo sa 5 beses na sala. Hindi ka mag-iiwan ng isa man dito sa mga obligadong sala. Yan. Hindi madali na sa iyo kasi nasanay ka dun sa mahabang pagsasala. Ilang minuto lang yung obligadong sala. Magiging madali na sa iyo. Simpleng-simple na lang. Lalo na kung sa buwan ng Ramadan, kinukompleto mo pati yung sunnah rawatib mo. Maaring pagkatapos ng Ramadan, yun lang ang mababawasan. Yun lang ang mabawasan. Hindi maapektuhan yung obligatory mo. Yan. Ganun tayo nagsasanay sa buwan ng Ramadan. Pinagbabawal sa atin yung mga hindi naman haram. Pagkain na hindi naman haram, pinagbabawal sa atin. Yung inumin na hindi naman haram, pinagbabawal sa atin. Sinasanay tayo na magkaroon ng pagtitiis, ma-develop yung ating sabar
at yung pagpigil sa ating sarili. Natitigilan mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo dapat gawin. So kung nagagawa mo na iwasan itong mga bagay na hindi naman haram sa pag-aayuno, sa oras ng pag-aayuno, doon nasasanay yung ating pagpipigil sa sarili. Napipigilan mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi tugma sa kung ano yung pinahintulot ng Allah. Ibig sabihin yung mga bagay na pinagbawal ng Allah na hindi mo dapat gawin, pipigilan mo yung sarili mo. Kasi ito yung pinakasusi ng kaligtasan mo. No? Sabi ng Allah. Sabi ng Allah, napakasimple lang yung sinabi ng Allah sa Quran kung paano tayo mapunta sa paraiso. Ha? Yaong mga sumuway, ha? Na yung talata. Bablaan ko yung aking nagahang. فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ومقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Napakasimple. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sino man na magmalabis sa pagsuway sa Allah at higit niyang pinili ang buhay sa mundo, ang kanyang magiging tahanan ay impyerno. Sumuway ka ng sumuway. Wala, huwag mo lang intindihin kung ano yung mga pinag-utos rin ng babalik. Suwayin mo na lang. Gawin mo lang kung ano yung gusto. Ha? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. At ang sino man na pinangangambahan niya yung araw na kanyang pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon at pinigilan niya ang kanyang sariling kagustuhan. Pinigilan niya ang kanyang sariling kagustuhan. Ang sinunod niya yung kagustuhan ng Allah. Ang kanyang magiging tahanan ay paraiso. Napakasimple. Kaya kung ayaw mo ng paraiso, alpasan mo na yung syahwa mo, alpasan mo na yung desire mo. Sigurado, wala ka ng ibang pupuntahan kundi impyerno. Kung gusto mo ng paraiso, gusto mo ng kaligtasan, tigilan mo yung desire mo na hindi tugma. Tigilan mo yung kagustuhan mo na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng Allah. Yan. Kaya, itong isang beses na pinaparating sa atin na buwan ng Ramadan ay para sanayin tayo at panumbalikin yung ating lakas ng ating pananampalataya. Dinidevelop yung pagka-Muslim natin. So dapat ang isang Muslim, nag-ayuno siya sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ng Ramadan ay mas magiging mahusay ang kanyang pagka-Muslim. Magiging malakas ang kanyang pananampalataya. Nag-improve yung kanyang pagka-Muslim. Tulad halimbawa ng yung training halimbawa, sa iyong trabaho, sa skill mo halimbawa, mekaniko. So, nag-seminar, nag-training ka. Pagkatapos doon, magiging mas mahusay kang mekaniko. Diba? May natutunan ka. Pero kung pagkatapos noon, ng seminar mo, ganun pa rin, wala kang napala doon sa iyong pagsasanay. Diba? Walang silbi. So kung ganun ka pa rin pagkatapos ng Ramadan, walang silbi yung iyong pag-aayuno. Yan ang isang tanda na naging katanggap-tanggap, naging kapakinabang yung pag-aayuno natin kapag pagkatapos ng Ramadan ay nag-improve yung ating pagka-Muslim. Nag-improve. Pero kung same-same awol, sabi nila, mapipayda. Walang silbi. Yan. Kaya kinakailangan, alam natin kung ano yung wisdom dyan.
Hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nag-aayuno, so hindi tayo nag-improve. Hindi nag-improve yung pagka-Muslim natin. Kailangan dapat pagkatapos man lang ng Ramadan ay nagkaroon ka na ng naidagdag na mga mabubuting gawa, at kung hindi man totally nawala yung mga pagsuway natin, mga pagkakasala na pagkakamali natin, hindi man totally mawala kasi normal naman talaga na tayo ay magkakasala, magkakamali. No? Hindi man totally nawala, at least nabawasan. Sabihin, nag-improve ka. Pero kung wala ka naman na idagdag na amalus salih, wala ka naman na iwasan doon sa mga dati mong ginagawa na pagsuway, balik sa dati, hindi nag-improve. Ibig sabihin, wala naging pakinabang yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So yun ang sikapin natin, mga brothers, na pagkatapos ng Ramadan, kailangan ay nag-improve yung ating pananampalataya, ating pagka-Muslim. No? At kailangan isa sa mga tungkulin natin yung pagpapalaganap sa ating pananampalataya, pagpapaabot ng mensahe sa mga hindi Muslim. Isa yun sa mga tungkulin natin. No? Sa buwan ng Ramadan, focus tayo sa sarili nating amal. Hindi tayo masyadong nag-focus dyan. Sabihin, Quran tayo. Focus tayo sa Quran. Diba sa Quran?